Mare, nabalitaan mo na ba si Maring Maria? Paldo na naman. Ang daming perang pinadala ng asawa. Buti po siya. May pera, may pambili ng gamot. Ako wala. Ay, ikaw naman. Huwag ka mag-alala. Yung ayuda sa senyor, 1,000 na raw ngayon. Ayuda? Hindi mo alam yon? Yung social pension. Ala naman akong ganun. Ala naman akong SS. Para sa atin daw talaga yon. Dati nga, 500 lang yun eh. Ngayon, 1,000 na. Dahil sa expanded. Anong expanded? Expanded Senior Citizens Act. Paano ba makakuha niyan? Ayan na nga, yung Expanded Senior Citizen Law. Ano nga ba ang sinasabi niyan? Anong additional benefits ba yan para sa mga older persons gaya ko? Sino-sino nga lang ba ang nakikinabang dyan? Ay, basta benepisyo, ayuda, ang daming tanong, ano po? Pwes, may kakausapin tayo ngayon sa ating programa para sagutin ang mga tanong na yan. Narito uli si Attorney Bayani Hipol ng Office of Senior Citizens Affairs ng Quezon City. Siyempre, ang una nating tanong ay, ano ba itong sinasabing Expanded Senior Citizens Law? Maraming salamat po at tutuwa po ako at nandito po muli ako na anyayahan po ninyo para dito sa atin sa mga senior citizen. Una po, ang senior citizen ay wala po sa Constitution yung citizenship po na yun. Isa lang po ang citizenship po natin, yung Pilipino eh. Branding lang po yung senior citizen, only in the Philippines. Talagang older people po yan. At dinefine ho natin yan, sa Philippines lang din ho, na pagdating ng 60 years old, ang tawag ay senior citizen. So brand po yan ng Philippines. So yung expanded ho natin, ito po yung bukod sa 20% discount, ay dinagdag na ho yung 12% VAT. Exemption. At sa mga utility bills, ay pagka nakarehistro, yung utility, katulad po ng kuryente, tubig sa senior citizen, ay entitled din po sila sa discount. At pagka kumakain, dine-in, ay 20% discount. Pero pagka ite-take out mo po yan, 5% lang po ang discount. Kasi yun yung pagkakaiba ho sa dine-in tsaka sa take-out. At pag sumakay ka po ng eroplano, barko, sa bus, ay 20% discount ho ang isang senior citizen. At bukod ho doon, ay yung expanded ho natin ngayon, ay nagkaroon na rin ho ng benepisyo yung 80 years old, 85, 90, 95, na binibigyan na po ng 10,000 grant, financial grant. Pag na birthday, cash gift niya po yun. Meron bang adjustment sa discount or sa taxes? Pagka 75 na ang senior citizen, hindi na 20%, balita ko 50%. Totoo ba to? Hindi po totoo ho yun. Basta senior citizen, 60 years old and above, ay pare-pareho po ang treatment niyan. 20% discount at 12% VAT exemption. So, hindi totoo yung pag 75 na, 50% na? Hindi ho. So, ang senior natin, definition natin, basta 60 years old and above, ay pare-pareho lang po ang discount. Okay, taxes. Ang tax ba ng senior citizen hanggang nagtatrabaho siya ay yung VAT at saka yung income tax ay the same? Ang alam ko may exemptions na yan eh. Pagka at a certain age, hindi ka na sisingilin. Pagka kumikita ho na regular na income, subject ho, basta over 13,000 ang kinikita mo. 13,000 na kung a salary, year? A month, okay. Subject po sa income tax, sa withholding tax. At kung nagninegosyo ka naman, halimbawa, katulad ka ng isang malaking, may malaking mall ka, kahit na senior ka, subject pa rin ho yun sa taxation. No? Walang discount? Walang discount. No? Halimbawa, ako ay isang realtor, may area ka ng mga kondominyo, nagbabayensel ka ng buildings, senior citizen ka, at marami pong ganyan.
karaniwan po ng mga negosyante ho natin, talagang nasa senior citizen, subject Oo po nga. sila sa sa taxation. No? So ang understanding ko, yung mga retired sa trabaho at age of 60 or 65 ay may mga pension o benepisyo for life. Natatanggapin mula sa GSIS para sa mga nagwo-work sa gobyerno at mula sa SSS para naman sa mga nagtatrabaho sa private. Kaya't kung miyembro ka ng SSS or GSIS, dapat ay magtanong sa kanilang opisina kung ano-anong benepisyo ang matatanggap nila kapag sila ay nag-retire na. Paano naman yung mga seniors na walang GSIS o SSS pero nagtatrabaho o kahit hindi nagtatrabaho? Merong ibang mga nakapagtrabaho, nagnegosyo, na hindi sumali sa SSS o sa GSIS. Yes, oo. Kung sila naman ay talagang hirap na hirap, meron po tayong tinatawag na social pension. Okay. At ito yung tinatawag po nating mga indigent senior citizen na sa ngayon ay binibigyan po sila ng 1,000 a month. Yan ba yun? Social pension po ang tawag doon. Hindi po nila hinulugan yon. Parang katulad po ng mga men in uniform. Men in uniform, ito po yung police, sa bombero, sa jail. Hindi rin po sila naghulog, pero may batas na meron sila din pension. In fact, pagka, halimbawa sa military, pagka nag-retire ka ng lieutenant, ay yung susunod na rango na major, yun ang magiging pension mo. Pero hindi ka din naman naghulog doon. Sa SSS, sa GSIS, naghulog ka ho doon. At may counterpart po yung employer. Okay. At yun po yung magiging pension mo pag nag-retire ka. Doon nga po sa mga katulad po ng mga may hirap natin mga senior citizen na talagang walang mapagkuhanan dahil hindi sila nakapagtrabaho noon. Yun po yung binibigyan natin na social pension na 1,000. Pakinggan naman natin ang isang popular na election lawyer at isang senior citizens' rights advocate para magdagdag ng impormasyon tungkol sa pinag-usapan natin ngayon with Attorney Hipol. Let's welcome Attorney Romulo Macalinta. Sino ba ang mga indigent? Ang mga indigent senior citizens ay yung mga may sakit, talagang matatanda na, mahihina na, walang kamag-anak, walang pensyon na tinatanggap mula sa pamahalaan, at walang sino man na umaayuda sa kanila. Sila ang tinatawag na indigent senior citizen. Ang mga indigent senior citizens ay hindi depende sa edad, kundi sa kalagayan nila sa ating lipunan. Ano ba ang kalagayan nila sa ating lipunan? Sila ba yung poorest of the poor? Sila ba yung pinakamahirap halos na talagang walang magagawa sa buhay kundi humingi lamang ng tulong sa ating pamahalaan? Yan ang tinatawag na mga indigent senior citizen. At sa ilalim ng ating batas, meron na ngayon pinaiiral na batas na yung mga indigent senior citizens na yan ay entitled sa 1,000 pesos a month. So, bawat buwan, sila ay mayroong 1,000 pesos. At noong una, yan ay binibigay every 6 months, semestral ang bigayan. Matagal ko nang talagang pinaglalaban yan na bakit ka ako every 6 months ninyo binibigay? Pagkatagal-tagal yan, kaya nga indigent yan, wala nga pera yan, patatagalin ninyo. Kung kayo ako nasa gobyerno, halimbawa hindi kayo bigyan ng sweldo sa loob ng 6 na buwan, hindi ba magrereklamo kayo? Yung ang isang buwan na madelay ang sweldo, isang araw, nagrereklamo na. Ito pa kaya mga indigent senior citizen na 6 na buwan nilang pinaghihintay. Aanihan mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. At dahil sa mga panawagan natin yan at sa tulong na rin ng ilang mga kaibigan natin, nagkaroon ng bagong polisiya ang ating Department of Social Welfare. At nung isang 2 months ago nga, nagpalabas na ng kautusan si Secretary Rex Gatchalian na yung mga social pension na yan ay dapat ibigay monthly. So buwan-buwan dapat na ibinibigay yan o kaya bi-monthly or quarterly. Hindi nalalampas ng quarterly. Kasi may mga areas na talagang may mga devastated area o talagang hindi agad marating ng komunikasyon na baka kinakailangan ng ilang konti pang panahon para maibigay lahat ang benefits nila. Pero ang pinaka-general rule, dapat every month binibigay yan. Kung hindi man magawa, kahit na within 2 months. Pero huwag lalampas ng 3 months. At effective July 1, itong July 1, 2024, ipinatutupad na yung nasabing kautusan ng ating Department of Social Welfare Secretary.
Kaya yung mga senior citizens na indigent, inuulit-ulit lagi namin yan, indigent. No? Kung kayo po ay tumatanggap ng inyong mga pensyon at sa ngayon ay hindi pa nyo natatanggap ang pensyon ninyo, magpunta po kayo sa pinakamalapit na DSWD para maklaim po ninyo yan. 1,000 na po yan at yan ay dapat na nakukuha nyo ng buwan-buwan. Lalo-lalo na sa Metro Manila na mabilis naman ang ating komunikasyon, madaling marating ang mga tanggapan ng ating pamahalaan, dapat buwan-buwan nakukuha nila ang nasabing benepisyo. Okay. Paano namin maa-avail yun? Palagi mo hindi kami nagtrabaho, wala kami mga records na ganyan sa mga employers namin. Paano? Saan kami lalapit para makuha namin yung 1,000 a month na yan? Nag-a-apply po yan sa OSCA. Bawat LGU, Local Government Units, ay meron pong OSCA, Office for the Senior Citizens Affairs. Ang nangangasiwa po dito ay DSWD o yung local counterpart, kung Quezon City, SSDD, or Municipal Development Office naman sa mga munisipyo. So, ang nagbibigay po ng pondo ho dito ay yung DSWD. At sila ho yung magbabalidate kung talagang ikaw ay entitled doon sa social pension. So talagang kailangan indigent? Indigent po. Okay. Pero meron na po ngayong batas na pumasa na po sa lower house, sa Kongreso, na universal pension na po ang tawag. Regardless of your social status, may SSS ka, meron kang GSIS, meron ka sa PIBAW, tatanggap ka pa rin ho nung tinatawag na universal pension. Oo, nabalitaan ko nga yan. At ito ngayon ay nagsubmit na po sila sa Senado ng Senate, Senate Bill na para maging counterpart naman, para maging isang ganap na batas na po. Okay. That's good, ha? Ang PhilHealth naman ay libre para sa lahat ng seniors. Walang exception, tama po ba? Opo. So ang PhilHealth po natin, basta senior citizen, ay automatic, ay covered na ho kagad ng PhilHealth. In fact, marami ho nakikinabang ho ngayon ng mga senior citizen, lalo-lalo na po doon sa Katarata. What about po yung mga ibang sakit? Kung yan sa PhilHealth, magkanong discount po ibibigay? Lahat ng mga senior citizens ngayon sa ilalim ng batas, no, ay yung Republic Act 10645. Lahat ng mga senior citizens ngayon ay covered na ng PhilHealth. Ang ibig sabihin, meron na silang hospitalization at meron silang consultation na libre. At yan naman ay hindi naman pera ang ibinibigay sa kanila, kundi may mga corresponding amount allotted for every sickness. Ang ibig sabihin, sa bawat sakit na mahuhospital ang isang senior citizen, ay merong nakatugmang halaga para doon. Halimbawa, katulad ko ng cataract operation, bawat mata na mapera ng senior citizen, may 16,000 na binibigay ang PhilHealth. Yung 16,000 na yan, hindi pupunta sa senior citizen, kundi kapag merong billing yung hospital, halimbawa 20,000 ang bill ng hospital, i-deduct muna yung 16,000 na yon. In other words, magiging 4,000 na lamang ang babayaran ng senior citizen. Ngunit dahil sa ang senior citizen ay meron pang 20% discount, so 20% ibabawas pa doon sa nasabing 4,000. Kaya 20,000 times 4,000 times 20%, So nasa 800 pesos pa 'yon. So halos konti na lamang ang babayaran ng senior citizen. So yun ang sinasabi ko na yung PhilHealth benefits na yan ay nakasaad na sa batas o sa mga policy ng Department of Health. Iba't ibang halaga ang ipinapataw sa iba't ibang sakit. So kung depende sa sakit, yung amount na ibinibigay ng PhilHealth o ng ating batas. Huwag niyo sabihin na, naku, hindi ko man lang nagagamit ang aking PhilHealth. Kasi pag hindi mo nagamit ang PhilHealth mo, dapat matuwa tayo dahil sa wala tayong sakit. Diba? Hindi tayo kakasakit, hindi mo kailangan pumunta ng doktor, maligaya. Kaya ako, ay maligaya ako pag hindi ko ginagamit ang aking PhilHealth. Dahil sa ibig sabihin, okay pala ang aking pakiramdam. Pero seriously speaking, bawat punta po ninyo sa hospital, kayong mga senior citizen, itatanong po ninyo na agad sa hospital kung magkano yung tatanggapin ninyo o nakatugmang halaga para sa nasabing sakit ninyo, para at least may estimate ninyo kung magkano ang magagastos ninyo sa inyong hospitalization. Tapos ano-ano pang benepisyo matatanggap ng mga indigent senior citizens
Depende daw yan sa siyudad kung saan nakarehistro ang senior citizen. Totoo po ba yun? Totoo po yun. Kaya nga po mayroong mga local government unit na sa kanila nakakapagbigay po sila ng mga cash gifts sa mga sa nagbe-birthday, may mga cake. At yung iba naman, pag nakaabot na ako ng 70 years old, meron na kagad silang 10,000, 75,000, 5,000 pagdating ng 75 years old. Tumataas po yung amount. Depende na po yan sa local government unit. At meron po kami isang diyang maliit na bayan, pero first class municipality siya, ay sila po yung kanaunahan na bigyan ng award ng ating National Commission. Kasi pagdating ng 70, may ganun kagad amat na binibigay. Samantalang yan pang local government unit lang ha. Para sa indigent lang yan? Hindi po, regardless of their social status. Universal. I see. Maganda yun. Bukod dun sa 20% discount ng seniors, may iba pa bang naidadagdag sa ilalim ng expanded law? Referring to utility bills, paano ba mag-qualify sa discount para sa kuryente at tubig? Ano-ano pa ang mga benepisyong idinadagdag para sa mga indigent at hindi indigent na seniors? Katulad yun sa yung sa ilaw at sa tubig. Importante po yan Yung sa ilaw at sa tubig, kailangan nakarehistro po yung resibo doon sa senior citizen. Paano kung nangungupahan ka lang? At pagdating mo doon, yun na, yung may-ari ang nakarehistro. Paano po yan? Para kasi for purposes of accounting and records, kailangan po talaga nakarehistro ng senior citizen. Kung umuupa ka, pupunta ka ngayon doon sa may-ari, sabi mo ipaparehistro mo sa'yo para masabi sa Meralco, ibigyan ka ng authorization ng may-ari na i-register sa'yo dahil senior citizen ka na, umuupa ka. So bibigyan ka ng lease contract ng may-ari, tapos authorization na ililipat sa'yo yung pangalan habang umuupa ka. Yun ang papakita niya sa Meralco para yung resibo ay maibigay na sa iyo yung tinatawag na subscriber's ID doon sa senior citizen. At ilang percent po ang bawas dyan? 5% din po. 5. Sa tubig, ganun din po? Sa tubig, ganun din po. Bukod doon sa 20% discount na yan, at saka yung 12%, hindi lamang 20% yan, kundi meron 12% VAT, yung siguro dapat pag-usapan natin. Ano ba yung VAT? Ano ba yung 20%? Ano bang pagkakaiba niyan? Akala nila, yung bang yung aming bang discount ay 32%? Hindi ho 32%, 20% lang, pero wala tayong VAT na 12%. So example niyan ay ganito. Halimbawa, ang total na bilihin ay halagang 100 pesos. Kung yan ay mayroong VAT na 12%, ang total price niyan ay 112 pesos para sa hindi senior citizen. Diba? 100 pesos plus VAT na 12% or 12 pesos equals 112 pesos. Yan ang regular price para sa hindi senior. Pag pumasok ang senior citizen, binili yan, yung 112 na yan, ang magiging computation ay 112 minus 12 pesos na VAT. So babalik tayo sa regular price na 100 pesos. From 100 pesos, i-deduct yung 20% which is 20 pesos. Kaya 100 minus 20 pesos equals 80 pesos. Yun ang total price na matatanggap ng isang para sa senior citizen, 80 pesos as compared to the 112 pesos na ibinabayad ng hindi senior citizen. Yun ang computation halos ng ating 12% VAT exemption at saka 20%. Now, bukod dito sa mga 20% na ito, hindi lamang sa pagkain, hindi lamang sa transportation, yung mga sinihan, lahat ng mga bagay na binibili ng senior citizen na kailan napupunsumo, papagkain o kaya yung mga services na kanilang napupuntahan, katulad ng mga transportation na yan, yung pagpunta mo ng mga concerts, yan, may mga discount kami dyan. Bukod dito, meron kaming mga discount pa rin sa vitamins and mineral supplement. Yung vitamins and mineral supplement na yan, entitled pa rin ang senior citizen. Kukunti o iilan pa lamang nakakalam yan kasi nung unang ginawa yung batas, yung IRR ng 9994 na yan, nagkamali ang DOH, mali ang kanilang application ng word medicine. Very strict sila sa word medicine. Hindi nila naisama yung vitamins and mineral supplement. At yan ay matagal kong ipinaglaban sa DOH. Sabi ko sa DOH, mali po yung inyong IRR. Dapat
kasama po yung vitamins and mineral supplement. Kaya kung marami mga senior citizen hindi nakakatanggap niyan sapagkat hindi nyo isinasama sa IRR yan. At yan ay matapos nga mapag-aralan ng DOH noong 2010, 2020 ay naglabas sila ng circular, DOH Circular 2020-1547. Yang 2020-1547, yan ang guidelines ng DOH na nagsasabi na ang mga senior citizens ay entitled to 12% discount and 20% discount doon sa vitamins and mineral supplement na kanilang binibili, provided the vitamins or mineral supplement is prescribed by the doctor. Ang ibig sabihin, dapat meron po kayong reseta ng doktor na nagpapatunay na yung vitamins o mineral supplement ay kinakailangan para sa inyong madaling paggaling. For the treatment of the senior citizen, the vitamins and mineral supplement are necessary. Yun ang sinasabi ng ating batas. Kaya yung ang mga senior citizen, kapag kayo po ay hihingi ng reseta at kailangan pong katibayan na ang inyong karamdaman ay maaari pong magamot ng nasabing vitamina or mineral supplement. Tanong naman ng iba, bakit po kami? Hindi naman kami, bakit kailangan pa ang prescription? Siyempre po kailangan ng prescription kasi hindi iba't iba ho naman ang komposisyon ng ating katawan. Mamaya, bumili kayo ng vitamins, yung pala naman hindi nakaangkop sa inyong katawan, kaysa baka lalo po kayong magkasakit. Kaya for the protection of the patient, para sa kaligtasan ng isang pasyente, sinasabi ng batas na yung mga mineral supplement na yan at saka mga vitamins, dapat may reseta ng doktor na nagpapatunay na kinakailangan yan para sa inyong madaling paggaling. So yun, vitamins and mineral supplements. So, ang mga indigent seniors ang talagang nakikinabang dito sa Expanded Senior Citizens Law. Meron din bang idinadagdag para dun sa mga hindi indigent at may mga regular na pensyon mula sa GSIS or SSS nila? Dati-dati kasi once a week lang nakaka-avail ng discount ang mga seniors sa supermarket. Ngayon yata ay pwede na magpa-discount araw-araw. Totoo po yun. Pero hindi po lahat ng items. Halimbawa, bumili kayo ng soft drinks, may maximum level lang ho. Halimbawa, itong particular na soft drinks A, hanggang 4 na botelya lang ho. Hindi pwede yung isang case. A week. Isang araw po. Isang araw. So, merong certain numbers lang ho. At ang kailangan dyan, may booklet. Napakahalaga po ng booklet kasi sinusulat po doon kung ilan yung consumption. Kasi ang pinagbabasihan po dito ay yung consumption ng senior citizen. Kaya hindi ka pwede bumili ng mas marami na beyond your consumption. At saan po makukuha yung booklet na yan? Sa kanya-kanyang OSCA po. Sa barangay? Hindi, OSCA ho. OSCA office ho. Sa municipal? Sa munisipyo ho. O sa syudad. Hindi ba natin pwede po gawan ng paraan, di po ba, na sa barangay na makakuha niyan? Para mas madalian po ang mga seniors. Sa kanya-kanyang local government unit ho, kung napakalaki ng isang syudad, pinapadaan po nila sa kanilang mga barangay. Meron po tayong tinatawag na focal person bawat barangay, at usually yung kagawad na in charge sa senior citizen, siya po yung pinakakinatawan ng isang senior citizen. Katulad dito sa NCR, ang lalaki naman talaga ng mga barangay dito at mga siyudad. So talagang kailangan to make life easier for the senior citizen, ipakalat nila sa mga barangay. At hindi lamang yung mismong asosasyon ng mga senior citizen, sila din po yung nagiging coordinator po nila. Yung presidente, yung vice president ng asosasyon, at halos lahat naman ng mga senior citizens sa bawat barangay dito sa NCR, meron pong asosasyon. Ayun. Yun po ang naging isang mandate ng OSCA is to organize them at magkaroon sila ng socialization. Ayun. So, pwede nang magpa-discount araw-araw ang mga senior citizens sa supermarket. Basta meron lamang kayong booklet na madaling makuha kung kayo taga-NCR o malaki ang siyudad ninyo, pwede na kayong pumunta sa barangay niyo. Tanong niyo doon kung meron. Kasi yung kagawad daw, katulad ng sabi ni attorney, ay pwede mo nang lapitan yung kagawad na in charge sa senior citizens
para mas madalian. Kasi importante pala yung booklet na yan eh. Ang problema lang, ang hirap kumuha niyan. Kasi kung malaki ang syudad at pupunta ka sa munisipyo at napakadami nakapila dyan, eh syempre, madi-discourage ka na. Kaya mas maganda yung sa mga barangay centers. Sinasabi ko rin sa ating mga kaibigan, mga senior citizen, kung kayo'y mag-asawa, pareho kayong senior citizen, at magpupunta kayo sa grocery, maghiwalay kayo ng cart. Yung isa, pumila doon sa kabila, yung isa pumila rin. O magkasunod kayong pumila. Kasi hindi naman pinagbabawal yung ganun. Sa ganyang pamamaraan, kung mag-asawa kayo, mas malaki ang inyong magiging diskwento. Kaysa 500, magiging 1,000 na ang inyong discount kada buwan. Ay napakalaking bagay yan. So yan ang mga binibigay yan. Tayo mga senior citizen din. Pag tayo'y namatay, meron tayong funeral discount sa ating funeral expenses. Yan, kaya tayo mga senior citizen, bago tayo mamatay, sabihin nyo sa inyong mga anak, pagka ako'y namatay, humingi ka ng 20% discount doon sa funeral parlor. Kasi merong 20% na discount na binibigay yan. Attorney, pwede bang paki-explain nyo lang mabuti para sa mga viewers natin? Kung ano talaga ang extent ng expanded centenarian senior citizen law, yung bang tawag doon? Ano po bang tawag doon? Tama po yun. Expanded centenarian law. Dati ang binibigyan lang ho natin ay yung mismo nakaabot ng 100 years old. Ngayon, ang bagong batas ho ngayon, na kapipirma lamang noong January ni President BBM, ay bibigyan na rin ho yung umabot ng 80 years old, 85 years old, 90 years old, at 95 years old. Bibigyan na ho agad sila ng tig 10,000. Basta nadating nyo na agad yung 80 years old. Bali, pero pag inabot niyo po yung 100, additional na 100,000 pa rin ho. So, yun ho yung batas. At madami pong local government unit, katulad po ng Quezon City, ay nagbibigay ng additional 100,000 pagka inabot ho ng 100 years old. At nakatutuwa ho dito sa Quezon City, nag-a-average ho kami dito ng 3 na Ilocana, hindi po Ilocano. Babae. Babae ho. Na umaabot po ng 100 years old. Malalakas ho. Nagugulat ho kami. Basta naka 100 years old, pag tinanong namin, taga-saan kayo? Mga Ilocano ho. Ilocana pala. Kain ng kain yan. Gulay kasi ang kinakain nila eh. Po. Maraming salamat doon. Thank you so much. So pupunta lang kami doon sa sa barangay din o sa City Hall na para sabihin na, oy, 80 na ako. Sa OSCA din po ang punta. Okay. Maraming salamat, Attorney Hipol, sa mga insights at sa mga karunungan na ibinahagi niyo sa amin. O hayan, siguro naman ay marami na tayong natutunan sa ating pag-uusap sa ating mga senior citizens. Lalo na yung mga miyembro ng pamilya na nag-aalaga sa kanilang mga matatanda. Hindi ba't mas maganda kung alam din nila ang mga karapatan at benepisyo ng kanilang mga lolo at lola? Pero eto lang ang akin paalala sa older persons dyan. Paano ba natin mapapakinabangan ng husto ang Senior Citizens Law at expanded benefits under niyan kung kayo naman ay nanghihina at hindi na makagalaw mula sa inyong kinalalagyan? Dapat tayong manatiling healthy at active. At yan ang ating pag-uusapan sa susunod nating pagkikita dito sa OPM, Older Persons Matter.